Magandang umaga at magandang gabi po sa ibang lugar. At nako, siguro naman sa mga taga-Lipa, taga-Tanawan, kilalang niyo kung sino yung kausap ko ngayon. Walang iba kundi si paring Joven Laven ng Tanawan. Pare ko, kamusta naman? Ay, pare, mas magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa yung mga subscribers at mga followers. Ayos naman, awa ng Diyos. Ito, nakakaraos naman kahit pandemya. Alam mo naman. Yun, sir. Mukhang ganadong-ganado ka ngayon, sir. Pwede ka mo mag-shoutout muna sa mga tropa mo? O, sige, shoutout muna sa mga followers ko sa YouTube, no? Sa Hubinus World. Yun. Sa mga Bike Brothers ng Tanawan Chapter. Sa aking mga students sa Tinoric National High School at sa aking mga co-teachers sa Tinoric National High School, sa mga tropa dyan sa Lasalipa at sa Tanawan. Magandang araw sa inyo lahat at sana nasa maayos kayong kalagayan. Ngayon, nako, mga tropa, malalaman natin kung bakit napakagaling ni Sir Joven magitara. Mamaya, malalaman natin yan. Sir Joven! Parang Joven, okay lang ba mag-sample ka muna dyan ng isang jam na paborito mo? Sige, pero testing lang ha. Hindi ko, alam mo kasi, paano ko sabihin? Basta, Oh! sige, bahala na lang. Yan, bahala na. Tanggapin namin yan. Sige. Wait lang. Yun. Talagang ready si parang Joven.
klase talaga si paring Joven. Puro sabit. Pero lupit na. Sino pamagat nun? Ano yun? Love Thing by Joe Satriani. Wow, Satriani. Oo nga, narinig ko si Satriani. Malupit din yun Yun ba yung idol mo? Kasi nung nasa Lasal tayo, naalala mo, inintroduce sa akin yan ni Sir Tops yung mga guitar instrumental. Kasi dati puro OPM, ganyan. Ayun lang ang tugtugan namin. Pero nung inintroduce sa akin ni Sir Tops yung yung G3, napakinggan ko yan si Joe Satriani. So from that time hanggang ngayon, so naging idol ko siya. At yung iba pa mga instrumentalist. No? Wow. Puro ganun lang. Lupit, sir. Idol. Di naman. Di puro sabit nga. No, maganda sa pakinggan. So paring Joven, kapag wala ka sa duty o wala ka sa school, sino ba si paring Joven sa bahay? Yun. Ako ang batas sa bahay. Pero ang misis ko tagapagpatupad. Hindi, joke lang. Siguraduhin mo. Hindi, wala naman dito. Hindi, joke lang. Normal na alaga ng bata, nood ng TV, gano'n. Minsan movie marathon. Kahit paulit-ulit ang pinanonood, gano'n. Gawaing bahay, yan, laba, gano'n. Laba? Gano'n. Sadyang Anak rin pala, Canadian. Ano ibig sabihin ng Canadian dyan? Laba ka na dyan, mag-sign ka na dyan. Yung pala yun, Canadian. Ayun pare. Mag-sign ka na dyan. Mag-sign ka na dyan. Mag-sign ka na dyan. Yung pala yun. Ayun sir, so meron kang natutunan ngayon Oo, yung maipapauso ko yan sa amin dito pag Canadian. Ayun, pare ko. So, ang lupit mong mag-gitara. Yun ba ay napag-aralan mo sa school or sariling sikap lang? Actually, hindi naman ako nag-attend ng mga music school. Self-taught. Tapos mga nakikinig sa YouTube. Minsan sa mga lessons sa YouTube. Ganon. Tapos, minsan, Sipra. Kung pag di makuha sa Sipra, Guitar Pro, nag-ano ako sa mga tab. Minsan, di na rin kaya. Pag Sipra kasi, matagal ako mag-Sipra. Minsan, nag-Guitar Pro na lang. Mas pero nung kapanahon na natin, mga 90s, nag-download ka rin ba ng mga yung mga notes na tawag doon? Yung mga sikat mga tugtugan, mga tab, gano'n. Mga tab. Nung panahon natin, nung mga 90s, hindi ako masyadong sa gitara. I mean, sa mga pagda-download. Kasi wala pa naman, hindi pa uso masyado download doon. Ang uso noon yung bibili ka magpapa-photocopy. Yan sa Recto. Pero hindi ako nag-ano doon kasi parang hindi ako masyadong inline sa ganon. Ako makatugtog lang ako ng mga simpleng Eraserheads, okay na sa akin yung mga rhythm part. Pari ko, mga ganyan. Alam mo naman, di ba? Pero hindi kasi ako inclined sa mga lead, sa mga improvisation, sa mga scale. Hindi ako doon. Hindi kagad na introduce sa akin yun. Kaya so paano nag-umpisa yan yung pag-lead mo? Paano nag-umpisa yan? Ito kasi nagsimula nung naalala mo nung sa Lasal tayo. Kasi dati akong vocalista ng banda namin, yung faculty band. Parang walang dating. So sabi ko, kagaya nung nakuha ka naming vocalista. Naisip namin ng banda na kung sinong college yung may event, doon kami kukuha ng vocalista. Kagaya may nursing night, di ba? Naalala mo, nursing night. Kumukuha kami ng nursing teacher o nursing professor. Kagaya mo, nakuha ka namin. Para at least may appeal sa mga bata na si Sir Logro, no? Ganon. So, yun. Ganon. Oo, para may appeal. Tapos noon, sabi ko, hindi na ako kakanta, magigitara na lang ako. Tapos, may nakilala akong estudyante, si Ralph, kung naalala mo yung dati nating estudyante. Tinuruan niya ako, and then, yun, nahilig nga ako. Tapos, nakapanood ko nga yung G3, yun, na nga ako mag-lead. Wow, so bago-bago lang pala yan. Bago-bago lang, oo. Parang early 2000, mga ganon. Kasi nga, doon lang na-introduce sa akin yung ganong kind of music. Kasi tayo dati, palibasa nga, wala naman tayong means, wala tayong resources noon. Ako pala, I mean, ganon, medyo wala. Kaya nasanay lang sa tugtugan sa kanto, tugtugan sa inuman dati, puro rhythm lang, acoustic lang. So, hindi ako masyadong sa mga scale, mga ganyan.
Pero kung noon po mo yan, pare ko na na-develop yan, siguro talagang malupit ka na. Kasi ang bilis mo makapag-pick up ng lead, di ba? Yun ang napansin ko eh. Hindi rin. Siguro, pero hindi siguro panahon noon. Nung bata pa kasi. Kumbaga, marami pang diversion, marami pang gustong gawin, hindi pa talaga alam yung... Wala pang certainty kung anong gustong gawin. Siyempre, bata. Ayun, sir, kasi yung minsan mararinig ako sa ibang mga tugtugan na meron silang paboritong paghawak ng gitara, yun kagad yung tinutugtog nila. Yung tinatawag nila pet lick, yung tinatawag nila. Meron ka bang ganon? Oo, actually, mula noon hanggang ngayong mula nung natuto ako mag-lead hanggang ngayon, yun ang parang lagi ko na nagagawa eh. Parang pagkahawak ng gitara, parang... Sample nga, pare ko. Yun, pagka unang hawak ng gitara, yun ang... Wala, parang normal, parang instinct na. Oo, yun ang sa parang simpleng... Yung kasi una ko natutunan na lick, yung simpleng pentatonic lick na parang style, hindi ko alam kung style slash ba yun, no? Hindi ko alam, basta ganun lang. Pagka Yan nga, parang slash ang style pero hindi naman slash yun talaga, no? Hindi ko basta yun talaga ang ko. Basta nakahawak ako ng gitara kahit magja-jump kami, yung improvisation lang. Yun, hindi nawawala sa akin yung pagkatugtog kami, yung lick na yun. Parang instinct na kagad paghawak. Oo, instinct paghawak. Kagad, Yung yung pare ko, yung pag-gitara mo, yung ba, na-implementsyan ka ba ng mga nasa pamilya nyo or mga tropa mo lang? O ikaw mismo nag-develop sa sarili mo? Actually, nung bata ako, yung tatay ko kasi, nagigitara. Meron siyang electric guitar, yung Gibson na binili sa Raon. Tapos, nung bata ako, sinasama niya ako sa inuman, ganyan. Yung, lang, na kinakalong-kalong nila. Tapos, ang uso noon, sa karaoke lang sinasaksak. Alam mo yung karaoke noon? Oo. Yun. Kasi yun, wala pa kasing video okay noon eh. So, sikat na sikat yung hindi naman. Kumbaga, in demand yung tatay ko pag may inuman. Kasi nga may gitara siya ang gitarista. Kanta. Oo, siya ang gitarista. So yun, nanonood lang ako sa kanya para naengganyo rin ako. Tapos yun, syempre, nung bata tayo, kung naalala mo sa Channel 5, yung bago pa yung Channel 5, meron doon palabas yung Beatles eh. Yung parang grabe talaga. Discography ng Beatles from yung black and white pa. Lahat ng tugtog nila sikat from 1960s up to 70s. Pinapalabas doon ng isang straight, walang commercial. Just broadcast yun ng Channel 5 eh. Tapos yung pinanonood ko yung araw-araw. So yun, parang natuwa ako. Parang nainganyo talaga ako mag-gitara. Parang marami talagang lakas talaga ng impact ng Beatles, ano? Oo, talaga. Ewan ko, talaga ang lakas ng dating nila eh. Ang klase, no? Kahit mga bata-bata pa tayo. Kahit ikaw, di ba Beatles ka rin, no? Oo, doon din ako na... Naalala mo yung kinanta mo nung ay Nursing Night natin? Nung pinakanta ka namin? Nakalimutan ko na. Ano ba yun? Pwede naman siguro. Anong title ba yung Come Together ba yan? Yun, naalala ko. Yun, naalala ko. Dinaming pala natin yan. Tapos... Come on, flat top, pick up. Yeah. Nalimutan ko na yun eh. Sige, sample na natin. Sige, wag na. Got to be free. Come to me. Over me. Yan, Parang ganun. Grabe talaga ang Beatles. No? Malupit. So, isa sa mga influence mo pala yun, Beatles. So, halos lahat yata mga kabataan. Ilalo siguro nung panahon pa, 60s. Kitang-kita naman natin yung yung influence, kahit yung sa mga sikat ngayon, pag tinatanong sila, merong
pinch ng BTS. Meron talaga. Influence. So yun. Maliban sa Beatles, pare ko, mayroon pa bang iba? Local. Sa ngayon, yung mga sa local, siyempre, panahon natin, River Maya, E-Heads, yun. Parokya. Usual yun eh. Mga Arcacia, yung Rockstar. Yun. Tapos, yun. Sample mo na dyan? Meron bang sample ng Eraserheads dyan? Sample ng Eraserheads. Wait. Kamo si para luman. Yung di ko na alam. Intro voice pala. Yung mga ganon. Tapos mga rockstar. So, pare ko, meron ka bang banda ngayon? Nung bago mag-pandemic, meron yung puro kami teachers ng public school dito sa DepEd Tanawan City. Ang tawag namin. Nung una, ang pangalan namin Biglaan Band. Kasi nagkaroon ng program, Teachers Day yun, alam ko Teachers Day. Biglang kaming tinawag. So kaya Biglaan Band. Tapos lately, after namin tumugtog doon, medyo okay ang feedback. Tinuloy na namin. Naging kami, Mansanas ni Adan. Mansanas ni Adan? Mansanas ni Adan. Adam's Apple, gano'n. Adam's Apple. Walang... So, parang tugtugan nyo? Parang tugtugan nyo doon? Anong genre? Parang mainstream. Tapos mga, alternative, Pinoy alternative. Tapos sumali kami sa Battle of the Bands dito sa Tanawan. 2019 yun Tunugtog namin yung kay Pepe Smith, yung Ang Himig Natin. Yan Tapos yung isa, nalimutan ko yun. Yeah. Tapos yung isa, hindi ko natandaan yung parang medyo underground na rock. Palibas, hindi ako nag-underground na mga metal. Kaya hindi medyo tumatak sa akin. Kaya yun. Sa lang. Ayos lang yan. So sa banda mo, ikaw ng gitarista o vokalista? Gitarista. Dalawa kami. Yung isa kasi namin kasama, magaling Pwede siyang organista, tapos gitarista rin. So pag ang tugtog namin, mga toto, yung mga kailangan ng organ, siya nag-organ, ako ang gitarista. Pagka naman walang organ, so dalawa kami nag-gitara. Okay. Masaya din kasi pag dalawa, kasi pag nag-a-adlib, nag-i-improvise kami, parang sagutan kami ng adlib. Tapos talo ako. Siyempre, magaling siya, may aral siya sa music. Mayaman ng vocabularies niya in terms with music theory. Ako wala, puro lang. Pero ang sarap ng pakiramdam. Yun ang masarap pag may malupit na kasama talaga. Parang feeling natin talagang magaling na rin tayo, di ba? Nakakasabay tayo Nakakasabay tayo sa kanila Tsaka napipilitan ako mag-aral. Mismo. Kasi pag di ako nag-aral, di ako nag-practice, wala, lamon, iwan. Kaya gano'n. Mataas ang pride ko. So, gusto ko kahit paano. Nakakasabay kahit paano. Yung gano'n. Pero after itong pandemic, hindi na kami nakakaano kasi nga, walang event. Kasi kami natugtog lang sa DepEd talaga. Yun lang. So, ingat. Once pala tumugtog kami before pandemic sa isang tawag doon, parang burger business ng isang tropa. So, parang opening nila. So, yun, pinatugtog lang kami. Yun. Tugtog lang. Chill lang. Dahil opening. Hindi na sayang yung jamming sa bahay. Ganon. Pero ngayon, wala talaga. Wala talaga ngayon. Pero tuloy-tuloy lang jamming. Ipon-ipon lang. Ganun na nga. Maganda pag maraming ipon para pagbiglaan, yun, tuloy-tuloy din. Ayun, so, pare ko, yung ba, dahil magaling ka kumanta, nagigitara ka, meron ka bang nagawa ng composition? Yun ang isa sa mga frustrations ko. Compositions. Dati, nagsusubok mag-compose, kaya lang limited kasi ang time. I mean, hindi ko kasi siya talaga hindi yun ang aking focus talaga. So parang ang dating na lang sa akin ngayon ng music,
parang hobby na lang. Kasi nga, hindi naman talaga yun ang aking bread and butter. Alam mo yun? Hindi talaga yun ang focus eh. Kaya, hindi. Wala akong, hanggang simula lang. Mga simpleng guitar riff, pero wala na rin. Hindi ko na rin naaalala yung mga ginawa ko dati. Pero wala. Okay. Ayos lang yun. So, ito na lang tayo mag-focus. Itatanong ko sa'yo. Kasi gitarista ka, di ba? Pwede ba na yung malaman yung setup ng gadget mo dyan? Actually, ngayon, nung nag-pandemic, talagang hindi ako masyadong yung mga magaganda kong gadget, binenta ko dati. Kasi pati magaganda kong gitara, mga Ibanez ko na RG, binenta ko. Kasi parang ang feeling ko pag di ko nagagamit, sayang. Kesa mabulok, kesa masira. So, ginagawa ko, binibenta ko na lang sa iba, yung talaga nangangailangan. Papunta sa mabutang kamay din. Oo, ganon. So, ngayon, ang inano ko na lang, nung lately, parang sabi ko, parang nakakamiss din naman. Bumili ako ng mga budget meal. Ito talaga yung mga budget meal na Paano yun? Hindi ko pa nga siya nagagamit sa live. I mean, sa mga gig. Ito, simula na nag-pandemic. Yung gitara ko, simula sa gitara, Ira Pro. Ira Pro. Manga series. Parang Korean made yata ito. So, mura ko lang ito nabili. Okay lang din naman. Pero wala sinabi to sa mga dati kong gitara. Yung mga, talagang branded. Tapos, ngayon, yung aking ginagamit na effects, simple-simple. Moore, ano nga ito? GE100. Wala mo kung magkano. GE100, Moore. 5,000, gano'n? Oo, mababa pa. Parang kulang 3,000 to sa Lazada. 3,000. Pero maganda tunog ah. Pero kung ikukumpara dun sa mga analog pedals ko dati, may maganda akong setup dati. Naka-boss ako, Boss DS1, CH1, tapos meron akong SD1, mga ganon. Meron pang digital reverb, digital delay. Iba yung tunog niya kesa sa ano. Nakukulangan ako dito sa multi-effects na to. Pero nagka-multi-effects din ako dati yung Zoom. Pero wala, binenta ko rin sa tropa rin na church. Sa church nila yung guitarista sa church. So yun. Ito, wala. Talagang, kasi inisip ko, wala namang gig. Wala namang parang ano lang, katuwaan mo lang. Oo, yun lang. Pagka nakaisipan ko lang. Ganun. Kaya, for budget meal. Dolo ko nga yung camera. I-blur ko na lang ulit. Yan. So yun lang. Simple lang. Tapos, minsan naka-amplifier lang ako na. Yung orange. Yan. So yun ang ginagamit mo sa nakarang tugtugan nyo? Yun? Hindi. Yung mga analog pedals ko, yung mga ginagamit ko dati. Kasi yun talagang subok yun sa live ito kasi hindi ko pa nasusubukan to sa yung may ka-jam na drums. Wala Hindi ko pa siya nasusubukan. Wala, ganito lang, sa bahay lang. Ganyan setup lang. Tapos, at least kahit pa paano, meron kang inaapakan. Yun lang. Isang maganda. Ayos din. Pagka walang-wala, ayos din. Ayun, pare ko. So, kasi binanggit mo kanina sa Triane ba yun? Oo. So, ilan yung mga kanta niya na natugtog mo na? Isa yung Love Pink. Actually, madami akong gustong kanta niya Yung Crying. Kaya lang, hindi ko pa siya mabuo. Saka yung Always With Me. Nga dyan, kahit di mo mabuo. Wala na bakit ka? Magaling kasi na, kung napakinggan mo siya sa Trian, hindi siya mabilis Magaling yung emotions niya sa pag... Yun. Crying yun. Tapos Always With Me. Always With Me. Ganda, no? Parang sumasayaw, kumakanta. Yun lang ang isang advantage ni John sa Triani.
Saka marami rin namang iba pa, yung mga Steve Vai, baka alam mo sila Steve Vai, Eric Johnson, Nagut Rigovan. Yung ba sir, mga binanggit mo, may mga koleksyon kanila? May mga CDs ka ba nila? Poster? Ano? Wala, kasi wala. Kasi, alam mo naman, nung panahon natin, digital pwede mo na i-download. So, hindi na ako nausuan ng bumili ng CD. Sorry parang piracy yun. Pero hindi. Dati kasi tape, CD, ngayon, wala na. Oo, yan. Kaya siguro namamatay na yung ibang industriya. Kaya nabuhay yung mga Spotify, yung mga... kaya nga eh. Kasi pero may mga digital platform na ganun, pare ko na nag-collect pa rin sila ng mga tape, CD, mga... Oo, meron talaga. Mahal na. Mahal. Mahal na ngayon kahit yung cassette tape. Ang kauna-unahan kong cassette tape ay second album ng Eraserheads, yung Circus. Parang high school yata ako nung third year high school or second year high school binili. Yun ang kauna-unahan ko. Siyempre, estudyante tayo dito sa Pilipinas. Hindi naman ganun kayaman. Ibig sabihin, yung resources hindi eh. So, makabili ka ng isang cassette tape, talagang ginto na sa atin yun eh. Saka mahal ng mga original eh. Kaya ang ginagawa natin, mapunta lang tayo ng Quiapo eh. Sa Quiapo, yung mga mga recorded lang sa mga recorded. Oo, pero ayos na din. Pinapakinggan, gigayahin. Nabubuo din eh. Kaso mabilis masira pagka rewind, play. Pagka may sinisipra kang kanta, rewind, play. Ganun. So pare ko, sa kabuuan, nakailang side bands ka na o nakailang group ka na ng banda? Madami-dami din, pero yung banda kasi namin, hindi siya for living. Parang hindi siya pang tawag doon? Pangkabuhayan. Yung pang-hobby lang, mga nakakasama ko puro hobbyist lang. Kagaya sa Lasal, nung nasa Lasal tayo, di ba? Faculty band. Oo, pag may event lang, gano'n. Dito rin sa DepEd, gano'n din. At least masaya. Pag may mga event. Nagiging busy rin tayo, di ba? Oo, yun nga medyo... Nagiging busy rin tayo. Maliban sa duty natin. Palipas oras, gano'n, pang-alis ng stress. Masaya rin kasi pag may nakikilala tayong mga ibang tao. Yan mismo. Nagiging kaibigan, musikero din. So, yun. Kumbaga, malawak yung network natin. Yan yung gusto ko dyan. Yung alam nila na hindi mo alam, nagkakaroon ng sharing ng information, sharing ng skill sets. Yun, isa sa mga ko yun eh. Kasi nga, kung walang ganon, hindi ko kagaya ni Sir Tops, no? Topper Tapay, kung hindi niya na-introduce sa akin yung mga G3, mga ganyan, hindi ako mahihilig mag-gitara ng ganong, I mean, yung mga ma-introduce sa akin yung mga scale, yung mag-i-improvise, ganon. Tsaka na-challenge mo sarili mo eh. Oo, yun nga. Ang problema ko lang, pag na-challenge ko yung sarili ko, pag di ko nagawa, parang napufrustrate ako. Pero dahil nga, limited time, kasi nga pamilyado na eh. Pagbaga, hindi na yun ang focus talaga ngayon. Pag may extra time lang. So doon sa mga nakagrupo mo, pare ko, ano yung tingin mo na medyo mahirap-hirap ang tugtugan? Itong huli, yung yung Mansanas ni Adan. Kasi ang kasama ko doon halos bata. Mga batang teacher. So, karamihan sa mga gusto nila, may ingay, yung mga ganon. Parang kasi as we grow older, alam mo naman, parang mas gusto nating mag-settle dun sa mas mellow. Ewan ko sa'yo, pero sa akin parang gano'n. Nagsasawa ako sa mga crunch, mga chugs-chugs. Ewan ko Pero okay sa akin yun. Depende. Okay sa akin yun. Pero pagka sa tugtugan, minsan hindi ko na-trip. Kaya yun, minsan mahirap sumabay pag ang mga gusto nila yung mga gano'n, mga underground. Siyempre, dahil kasama mo sila, mga heavy metal. Naaral mo rin. Oo, mga gano'n. Kaya, yun. Siguro yun ang pinakamahirap sa akin. Pero pag ang trip naman nila, minsan may trip din sila ng mga oldies din. Kagaya nga ng mga Toto. Yan. Nakakasabay ka. Mas lalo kang ginaganahan. Oo, kasi nga, mas mga mellow yun. Tapos, ano tinugtog namin Toto? Yung, some people live there. Yun. Yun. Some peeps. Oo, some peeps. Yun. Yun.
pagka mga gano'n na tugtugan, tapos yung mga normal nating, yung mga 90s, awit ng kabataan, yan. Depende rin kasi sa audience namin eh. Pagka ang audience namin, teachers na mga oldies, alam mo yun, pagka may Oo. event ng mga teachers, yun, binabagay din namin. Yung binabagay Pero din. yung, binabagay namin yung mga kinakanta namin para makasabay yung audience. Kagaya ng, kagaya, mga till, ano nga tawag doon, yung Till They Take My Heart Away, mga ganon. Maganda tugtugan nyo ah. Puro ano lang kami, puro cover songs. Ganon. Cover songs. Pero nung sumali kami ng Battle of the Bands, medyo hindi ko nga trip yung tugtog nilang iba. Kaya nahirapan ako makisabay. Sila talagang headbanging, ako hindi talaga. Lipas na ako sa panahon na ano eh, gano'n. Yun. Alright. Rock and roll ulit tayo. Medyo hindi siya rock eh. Di ba? Oo. Ayos. Ibang klase. Pamagat na, sir. Wala ano yun. Ano tatawag doon? Improvisation. Yun ang nahihiligan ko ngayon. Yung parang, Na-improvise mo? Oo, parang mag-download lang ako ng backing tracks. Tapos minsan naggagawa ako ng loop. Tapos yun. Wala lang, anything goes, noodling. Pero maganda. Ganun lang. Kasi yun ang pinaka-trip ko ngayon. Minsan may sense, minsan wala. Depende sa ano eh. Depende sa kung ano yung lumabas. Pero sa mga nakikinig na kagaya ko, maganda. Maganda yung dating. Oo. Pwede mo nga i-record yun eh at bigyan mo ng title eh. Oo. Di ba? Pero yun ang basta napagtripan ko lang. Pagka minsan hindi na ako makabuo ng yung mga gusto ko, yung mga kagaya kanina, yung mga title. Yun. Ganun lang, noodling lang ang tawag ko. Oo, maganda yung mga riffs mo na naisip eh. Bibigyan ng isang magandang kanyan, composition. Maganda yan. Sana nga. Kaya lang, ang problema doon, hindi ko na maulit. Hindi ko na maulit yun. Bawa, ginawa ko ngayon, bukas,
iba na. Hindi ko na ano Dapat nire-record natin. Nire-record yun mo. nga, oo. Para mayroon kang maraming ipon. Hindi mong Oo. balikan. Ganun Yun yung mga ini-skala mo eh. Ganun. Tapos yun. Ano lang. Yun lang ang buhay ko ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Kaya kasi nga walang banda, walang gig. Wala akong matripang buuing wala akong matripang buuing kanta. So, ganun lang. Ganun siguro pag tumatanda na. Hindi naman. Sa musika naman, walang tumatanda daw eh. Okay. Tama. Ayun, pare ko. So, dun ba sa mga gigs na mga concert na na-experience mo meron ka ba bang naalala na hindi mo makalimutan? Mga isang senaryo. Oo, madami. Yung one time tumugtog kami, ang tinutugtog namin 214. Hindi, ang ganda ng adlib nun. Ako excited ako nung gawa ng first time ko siyang tutugtugin sa live audience. Yun, doon nung adlib na, nagloko ngayon yung ampli. Hindi ko alam kung sa ampli o doon sa effects ko walang lumalabas na tunog. Bira naman. Sabi ko, mamira, alam mo yun, ang tagal mong inintay para ma-perform mo. Practice mo yung adlib, mga ganyan. Tapos nung adlib na, wala. Sabi ko, wala. Minsan sa kable yun sa kable ng gitara. Sa kable nga, minsan. Tapos minsan nagiging, ewan ko yung... Nagagawa, lumuluwang. Oo nga, maaari din nga sa kable. Pero ang tingin ko nun sa effects ko parang, kasi yung digital effects ko yung Zoom. Ang problema sa mga digital effects, pag nga nagpa-fluctuate, naiiba yung, yung input, voltage, saka yung ampere, yung current, na iiba rin ang tunog. Ganon. Parang napansin ko rin yun sa mga sa mga digital effects. Kailangan talaga constant ang power supply. So, ending, sayang lang ang tugtog namin. Nakatingin lang ng kabanda ko, wala. Pero, diretso pa rin ako sa tugtog, wala lang nalabas. Yun. Sayang Pero yung mga events na yun, nire-record nyo, mini-video nyo ba yun? Merong recorded. Ang problema pagka nawawala, ibig sabihin pag nagpalit ng phone, nawawala. Sayang. Meron kasi kami ganun experience na nawala yung video. Parang sayang kasi, di ba, pagdating ng araw, papanoorin mo lagi. Yung video natin, naalala mo yung Procious. Ang kinanta mo nun prinsesa Meron ka ba nun? Hindi ko na nga ma-retrieve kasi sa tagal na nun, ibang format pa ng video noon Tapos pag tinransfer ko na sa ibang ang tawag doon, format not recognized. Kaya hindi na rin na Yun, pare ko, naalala ko yun. Oo. Procious yung nakasama si Doktora Marasigan. Remember? Yun. Sa Centrum yun, di ba? Oo, sa Centrum. Maganda tugtugan yun. Pare ko, baka ma-retrieve mo yan. Sayang. Ihanapin ko nga kasi sa Para ma-upload natin. 2000, parang 11. 6-7 yun. 6-7-8 na. 6-7, oo. Yung kasagsagan ng banda nun sa Lasal Kaya extra tayo no? Kaya nga Ayun, pare ko. Minsan nakikita ko marami ka ng mga boys mga anak mo. Yung ba, meron ka ba nakikita sa kanila na tingin mo magmamada rin sa kagalingan mo? Sa ngayon, parang wala Yung panganay ko kasi, yung 16-year-old ko, ibang hilig Hindi gitara Parang, ewan ko kung, parang, sa generation kasi ngayon, puro digital, puro cellphone, okay. Games, di ba? Wala Sa mga bigla na lang yan. Baka bigla na lang lumabas ang talent. Sana nga. Pag binigyan mo ng gitara. Pero may gitara kasi dati nakasabit lang. Hindi, wala Hindi ginagalaw. Dead ma lang. Yung mga maliliit ko, kinakaskas lang. Pero hindi naman. Siguro sana, pagdating ng panahon, pagka malaman natin. Kung naman gusto nila, susupport naman ako Tama. Mag-music. Yun. So, ina-advise mo rin pala sila na minsan, di ba? Iba din kasi pag may ka sa music, may background Oo. Nasa mga bata, di ba? Lalo sa school. Nakanta. Yun. At least paano nagmana sa'yo? Hindi, mas mana sa asawa ko. Ay, si Mrs. mo kumanta rin? Minsan. Ayun, at least jamming, di ba?
Oh, yun. Ganun nga. Sayang, Kung ano pare gusto ko. nila. Mhm. Hindi, ibig sabihin kung ano gusto nila, support lang Mhm. ako. Yun, tama yan eh. Kasi karamihan talaga kung ano yung gusto ng anak natin. Pagbibigyan talaga natin eh. Oo. Ayun. So, pare ko, tuwing ba nag-gigs kayo noon, tayo, ano ba, paano ba nire-ready sarili mo? Um, ewan ko, simula noon, pag may maakit na ng stage, lagi ako may stage fright. Ganun Na ba? parang, oo, May lagi halata akong, lagi ako parang kinakabahan. Minsan sa simula, parang meron kang frozen fingers, ganun, para Oo. kang, parang numb feelings. Mhm. Pero as time goes by, pagka kumbaga parang makina, pag uminit na, yun, okay na. Tapos syempre, kasama lagi yung practice. Yan. Kaya lagi Oo. akong sinasabi ko sa mga estudyante ko na sa school na warm up, kahit saang bagay, kailangan ng warm up. Warm up talaga. Kasi dati, wala. Basta excited ka tumugtog, pero pag nandun ka na sa stage, wala. Para talagang parang naninigas sa Mhm. nervyos o kung sa ano pa man. Parang ganun. Mhm. Yun. At least, hanggang ngayon ba? Oo. Kahit sa Pambira. kahit sa larangan, bawa magde-demonstrate ako na demonstration, pitching Mhm. demonstration, ganun. Mhm. Sa simula lagi merong Simula lang. So, pero pag kailangan, nakakumpiyansa na, okay na. Ang ano ko lang naman lalo pag natugtog pagka sa simula kasi hindi mo alam kung anong tanggap ng tao eh. Kumbaga, yun ang inaano ko parang tanggapin kaya ng tao yung tugtog namin. Kumbaga, oo. makasakay kaya. Pagka naramdaman ko nakasakay na yung mga taong nanonood, okay na. At least na ako. Kumbaga, okay, sige. Pero pagka nararamdaman ko parang hindi, lalo ko nagte-tense na parang hindi yata bagay yung kanta. So, ganun. Mahirap din maging performer, di ba? Nadanasan mo yan. Mahirap din Pero naman. anyway, pero At kami ang least, ginagawa namin, enjoy lang pagka yung sinasabi ng mga bandmates ko, enjoy lang natin kahit Battle of the Bands yan, kahit matalo manalo, at least enjoy tapos we parang capture the moment. Parang yeah, we own it. mismo. Kaya lang sa simula lang talaga yung talagang Umpisa lang. sa Pero umpisa habang talagang tumatagal, nagiging pero ano pag na, nagiging monster na, no? hindi na Naging halimaw na sa States. ganun. Mahirap talaga magsimula. Hmm. So, pare ka, may iba naman tayo. Sige. Tawag dito. So, paano napapanatiling kagwapuhan mo naman? Kagisigan mo? Ikaw ba, nag-basketball pa rin o nagbibisikleta na? Hindi Paano ba? pare. Simula nung nagkaroon ako ng ACL tear. Sa team na Hanggang ngayon, nag-basketball tayo dati? Yung ba yun? yung pa yun. Parang 2009 pa yun eh. Mhm. Hindi ko na naasikasong opera kasi mahal. Mhm. Mhm. Mahal ng opera. Sabi ko hindi na. Tapos minsan nagbabike, Mhm. meron kaming grupo ng bike. Kaso ngayon, simula nung nagkaroon kami ng tawag doon, nagbalik yung schooling ng modular tsaka yung blended learning na tinatawag dito sa amin. Yun, Mhm. nawala kami actually, nawalan ako ng oras sa gitara, Okay. sa biking, Mhm. pira na. Kasi taliwas doon sa iniisip ng iba na ang mga teacher ngayon, walang ginagawa. Hindi eh. Mas dumami yung ginagawa ng mga teacher. In fairness naman sa aming mga teacher, hindi naman sa Oo. ma-share ko lang. Akala ng iba, palibasa, walang pasok, walang Oo. ginagawa. Hindi eh. Mas marami kami ginagawa. Modules kami gumagawa ng self-learning materials. Oo, tama, Ganon. Tapos tama. mga video Mhm. lessons. Yun. Tapos ang daming chichikan. Kaya yun, tapos ang dami pang paperwork sa school. Yun lang namimiss ko Maliban sa ngayon. mga, bakit wala kang ganon? Wala na Ay, akong ganun. practice ka nga pa, nagpa-practice ka nga Nasa pala, no? practice na kasi ako ngayon eh. Pero Oh, sarap naman balikan yun eh. Di ba? ayos din. Kasi yun talagang yun ang chosen profession. Hindi naman so nagrereklamo, pero wala lang. Siyempre, talagang ganun ang Oo. buhay eh. Yeah, Kaya mismo, lang talagang mismo. nung nag-pandemic, yun nga, nakontian ng oras. I Oo. mean, nung nag-pandemic pero nag-start na yung classes. Yun, medyo Mhm. nauntian na ng oras. Pero nung pandemic na wala pang klase, yung kasagsagan, yung unang bugso, yun, nasa bahay lang. Ang dami ko namang oras. So,
Yun nga lang. Oo. So, at Pero least, ikaw di ba? talaga noon, dahil practicing ka, talagang frontliners ka, talagang saludo kami sa inyo. No? Kasi Salamat, salamat, pare ko. kayong umaharap mga health workers, di ba? No? Yeah, oo, Lalo oo. dyan, saka ba nung kasagsagan ng pandemic, saan ka? Nandito na kami sa ano eh, sa US eh. Kaya medyo maganda lang dito kasi yung mga PPS talagang madami-dami sila. Pero nagkaubusan din, yung kalagitnaan, nagkaubusan. Minsan nga, dapat 8 hours outsot yung N95 mo eh, 12 Oo, hours. init no. Oo, medyo yun lang, ano, yun ang challenge namin. Pero ngayon, medyo, alam mo na, parang sa inyo din, maluwag-luwag na rin. Oo. Hmm. Pero tanong ko para dyan sa inyo nung kasagsagan ng hindi naman yung alam mo natandaan mo yung discrimination, yung mga Asians binugulpe na mga hindi mo Oo, naman na meron pa rin nangyayari dito. Meron pa din. meron pa din. Hmm. Kahit hindi pandemic, Oo nga, meron pa discrimination rin. napakahirap no. Mahirap din. Oh. Pero ano lang yun, mga mangilang-ilan lang. Hmm. May ano. Pero sa in general, okay din naman. Okay din naman. Hmm. Tsaka mayaman ka na diyan di ba no? Ah, malapit-lapit na. Ayun. Malapit-lapit na. Si Tober ang yaman nung umuwi dito nung nag-jam kami, ayos na ayos At least Nakawi na ba? nakabalik na. Nakawi na? Nakabalik na siya nung May 1. Oh, sige, So hahanapin ko mamaya yan. Kukontakin yan. oo. Nakita ko nga Pero kayo eh. Nakita ko nga kayo sa, sa Facebook. Ang tiningnan ko lang, akala ko throwback. oo. Sabi ko, no, namuhay pala to si Sir. Yun, sabi ko, kaya nakita ko doon, kaya nakontak kita. Doon nag-umpisa. Kasi akala ko, throwback lang yun. Yung pala, doon talaga siya. Kasi nag-uusap din kami noon eh. Oo nga. Nakwento kanya nga kasi nga, akala niya nasa UK ka pa. Oh, Kaya nasa ako tinanong, Ireland. oo, sabi niya nga, nasa US ka na. Oo, yun ang ano namin. Mag-jamming nga daw sana kami. Nakalipat na. Dito na lang kami mag-jamming sa Global Nars TV. Yan, Yun. So, pare ko, maraming salamat. Nako, maraming salamat sa oras mo at sa mga words of wisdom mo sa music. At least nalaman namin ang sikreto mo, pare ko. No problem. It's my pleasure. Ayun, oh. Oh, pare ko, ito na lang, mga huling katanungan na lang. So, ano yung advice mo naman sa mga bagong sibol na mahilig sa music, sa gitara? Mm-hmm. Ang masasabi ko lang, if you really are into music, no, kung gusto talaga nila maging focus sila doon habang bata. Kasi naranasan ko, personal experience, pag kasi nagkaroon ka na ng pamilya, nagkaroon ka na ng mga anak, naiiba kasi yung yung focus, naiiba yung priorities. Mm-hmm. Yung So, kung talagang gusto nila 'yon, pursue their dreams, no? Para at least kung makuha nila 'yon, at least nandoon sila sa they are living their dreams. Hindi naman sa sinasabi kong pero siyempre may konting frustrations, may regrets, pero ito yung choose ko this is what I chose na path. So parang ang music sa akin, hobby na lang, hindi na siya for income generating di ba? Pero at least kahit paano, I can express myself sa pamamagitan ng music, sa pagtugtog. May audience o wala, okay lang. Sikat o hindi, okay lang. At least in my own preference, in my own satisfaction, parang gano'n. Yun, sir. Nako, napakaganda pakinggan yung mga words of wisdom mo. Lalo sa mga nakikinig sa ating mga kabataan ngayon. Yun, so pare ko, pwede mo ba sa mga invite sa ating Global Nars TV? Okay po. So sa lahat ng aking subscribers, itatag ko, post ko. Pag pinost mo yung video na to sa YouTube, i-reshare ko, tapos i-share ko rin sa aking YouTube channel. Baka madagdagan ang subscriber mo ng 3. Hindi, sa lahat po na makakapanood po nito, subscribe po tayo kay Sir Samboy. Pero Samboy Logro. Alam mo naman si Samboy. Si Chef Boy, kamag-anak mo? Oo, kamag-anak. Okay. Sige. Iboto mo kamag-anak. Subscribe tayo dito kay Samboy Logro. Kasi Sir Richard to dati, Richard Gomez. Di ba Richard ka? Richard Gomez ako dati. Hindi, I mean yung first name, Richard. Richard, pare ko. Yan. Si Sir Richard, pero Samboy.
Global Nurse TV. Ang Meron channel na- ng mga nurses at mga rakista sa buong mundo. Yan. So meron pang for healthcare and mental health na rin kasi music is also pwede na. Yeah, tama. For mental health, di ba po? Kaya pinagsama ko na pare ko para masaya. So, magandang avenue for may mga depression, may mga anxiety kasi nag-advocate din ako ng mental health awareness. Yun. So sir, saludo kami sa iyo at maraming salamat. Salamat sir. At Salamat, God bless sa inyo diyan, mga kaibigan natin. Pag mo sa Pilipinas, balitaan mo ako para jam naman tayo. Jam tayo. Sigurado yan. Sama ako sa banda. Ano nga yung banda mo? Yung Lumberjacks? The Lumberjacks. Yan. Nasunod, sila yung guest natin dyan, yung Lumberjacks na yan. Sige. Total, subscriber mo ako. Pagka may bagong upload, magpa-pump na sa akin yung yun. Salamat, sir. So, paano? Good morning and good evening sa lahat po. And God bless, sir. Thank you. God bless, sir. Keep safe. All right.